ako dahil si Angelique Matalang, commonly known as the Ding, 18 years old, the joyful servant of God. Allow me to share a short background about my life before I came to know the Lord. Before, I lived a life full of lies. I was even engaged in a wrong relationship with the same sex for 2 years because I was searching by someone who could fill the voids inside me. But every time magkuyog me, I would feel no peace in my heart and even in my mind. There was always fear because it was not the original design of the Lord for me. Until one day, my Tita July, one of the elders leaders at the DCIM Church, invited me to their fellowship. During the fellowship, na-awaken ko that I was doing in my life was really a sin. There was a time na nasakpan ko nila nga na ako uyab na babae. They rebuked me and says, mali di akong ginabuhat. I would just cry alone in my room, thinking of ending the relationship. But something inside me felt like I couldn't leave her because I was still acknowledging my own flesh and in my own will. Wala pa ko kasabot o maayo about the original design of the Lord for me. I was finally able to join Restoration Weekend way back December 2023 because I acknowledged that I needed help from Jesus. Ditoan na awaken jud ko og taman. I understood that the first thing I needed was a relationship with my Heavenly Father because that is the reason why He created us. What really marked my heart during RW was the Father's love, the message of the cross, and the healing of the heart. I realized that the reason why I keep longing for love from someone was because I didn't feel love from my family or my parents. But through God, my identity was restored. I am created in His image and likeness, and I am a woman. After my Restoration Weekend, my life didn't suddenly become perfect, but I really asked God to help me overcome in that sinful life. As I walked with God, I kept asking for His power, grace, love, and especially His presence so I could overcome it. And one day, when I finally surrendered everything to Jesus, God did the rest. He gave me desire, power, and fire in my heart to overcome it and to finally end that relationship. As the scripture says in Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. It wasn't easy, but I tell you guys, when the time came that I overcame it, the Lord never failed me with His promises because of the willingness I had. In Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Now, grabe ang blessings and favor that God gives me. I experience peace and real joy in my heart. I am highly favored because God chooses me to fulfill His desire to save mankind. I can minister now to those people who have the same struggle about same-sex relationship and identity. While doing His will, I can go to different places even without work because God really provided everything. I was able to enjoy His creation here on earth. Dili jud kapakyaso ni Lord basta nagabuhat kasi ang will. A big help also in my journey was fellowship and mentorship. They helped me overcome every testing in my life. I can really say how important to have spiritual leader who will help us through the ups and downs. If you have the willingness to change and the eagerness to grow, God will really help you. Now, God is using me in the multimedia ministry, and I have found myself serving His purpose according to the gifts He has given me. To everyone struggling with homosexuality, open your eyes and heart to Jesus, and He will help you. I also encourage everyone to join Restoration Weekend because it will truly awaken you and allow you to experience the love of God. That's all. Thank you and shalom, everyone. For imong life, this is your first nga start sa imong journey, you join the Restoration Weekend para ma-experience nimo unsa jud ang original nga design ni Lord for you. And si Dading nag-struggle man siya with same-sex na relationship, pero gi-restore siya ni Lord kay dito pud sa Restoration Weekend. Dito magud ipasabot sa imuha nga unsa jud ang design ni Lord sa imuha.
Kaya kung wala jud ka kabalo sa imong design, ma-abuse nimo imong sarili and masaag jud ka. That's why restoration weekend is for us no nga ma-restore jud ta. Start na sa imong journey kay Lord. Amen. So November 28 we have our registration sa likod. You can approach the leaders or mga nag-invite sa imo para ma-experience pud nimo kuning restoration weekend. No? Halos kami tanan naka-join miya ng restoration and it's a life-changing experience nga giingon ni Dading sa inyo Okay? Can we pray? Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for what you have done sa life ni Dading. Thank you for restoring her. I pray, Father, that you will continue to manifest your nature sa iyang life. Thank you that from glory to glory, Ginoo, help jud nimo siya nga maliwat jud siya sa imo And Father, we lift up to you. This is our time together. Have your way today. Speak to us, Holy Spirit. Ikaw ang makigstorya sa amo Help us to know you more. Because this is our desire, Father, to know you more and to become like you in nature and character. Salamat kaayo. I lift up to you the rest of our time. Have your way in Jesus' name. Amen. So, may I see the hands? Katong mga first-timers. Now, katong mga first time niya ni Diri. Wow, welcome. Welcome sa atong service. Okay? For the past few months, a few weeks, we are having our series about knowing Jesus personally. So again, no, if you receive Jesus Christ, kung nadawat nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, no, dili dapat nimo fokusan nga moadto ka dayon sa langit. Kay ngano man, buhi pa man ka. And yan, of course, if you receive Christ, dadud ka sa journey ni Lord nga mas the more nimo siya mailahan, you will know Him more. That's why, yang gingon diri, this is eternal life. That they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. No? Mo daw niya ang kinabuhi nga walay katapusan or eternal life. Yan na siya. Nga mas the more ka makahibalo sa Ginoo, the more nimo siya maibawaan. Nga siya ang atong Ginoo, wala na lain. Amen? And of course, mailhan nimo nga atong amahan nga wala jud lain Ginoo, at the same time si Jesus Christ, manaw nimo siya intimately, dapat personal ang imuhang pag-ila-ila sa iya. And kabalo ba mo nga dili lang nato mailhan ang ato ang Ginoo pinaagi sa research. Yes, we can know the truth about Him, but personal dapat ang imong pag-ila sa Ginoo. Why? Because the Bible says in Hebrews 8 verse 11, they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord. For all will know me. Kita tanan makaibalo jud sa Ginoo, makaila jud ta sa Ginoo. Amen? From the least to the greatest. So nganong ningon ko sa inyo, nga dili lang nimo maibaw-an or maila-ila ang Ginoo through research. Why? Ang mga bata, di man nakabalo mo research. So dili na dahil sila ka-experience sa Ginoo, dili na dahil nila ma-experience kanang eternal life. Mao na ang ngingon diri sa Hebrews nga you will know Jesus Christ, you will know the Lord from the least to the greatest. That's why maski wala ka na human, di ka kabalo mo basa, you will know the Lord. Amen? Kaya unsaon na lang ang atong mga kaigsuunan nga nasa bukid, nga di kabalo mo basa, di na day nila ma-experience ang eternal life. Tama? All of us can experience eternal life. Amen? And dili lang ni intellectual, yes, we can know Him also through the first 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, and pinaka-the best jud kayo nga ma-experience nimo niya personally is through experience. Unsa man ni? Iagi ka ni Lord og mga problema, iagi ka ni Lord og mga testing and trials sa imong kinabuhi. Ngano man, para mailhan nimo siya. Dili lang jud ngayon ko nga, kailan naman ko sa Ginoo. Nalansang siya sa cross. Yes, nalansang siya sa cross. Pero napay mas deeper nga dapat nimo may bawan. Dapat maliwat jud ka sa iya. Amen? And pinaagi aning mga earthen treasures, which is true earthen treasures. Nakakuha naman ko sa inyo. Na-share naman ako ni, if you want to review our past services,
You can go to YouTube and we have our Facebook, no? You can watch kaning mga knowing Jesus Christ personally 1, 2, ika-3 na to today. And niya na siya dire. We have these earthen treasures in jars. Unsa maning treasure nga ni? Okay? Ang life ni Christ, ang kinaiya sa Ginoo, asa daw siya na nabutang sa earthen jars. Mapansin ninyo kining mga earthen jars, di ba kanang titawagan ni kining mga banga, paso, di ba mga jars, di ba? Kasi nagakolek ana og jars sa balay. No? Kining mga earthen jars, no? Sa sulod daw ani nga earthen jars, na diha ang treasure. Unsa man ang treasure? Dili gold, dili diamond, kundi life ni Christ, kinaiya sa Ginoo, nature ni Christ. And pinaagi daw ani nga earthen treasures. Unsa man nga earthen treasures? These are sakit. Pwede paagi kag sakit. Ngano man para mo gawas ang nature ni Lord. Unsa man na? Like for example, wala kay self-control. Pataka na lang kag inom, pataka na lang kag drugs, pataka na lang ka og kaon. I-allow sa Ginoo, pinagi ani kay Kwan, i-permit ni God, diligikan sa iyang sakit. Like what happened to Job, gi-permit niya si Satan, hatagan niya sakit si Job. Then, kung tanawon nimo, once nga niabot na ka na nga sakit, magtingala ka, muduol ka sa Ginoo. And at the same time, the more kagaduol sa Ginoo, the more nimo mabati ang iyang nature. Magkaroon na kag self-control. Di na ka magpataka og inom, di na ka magpataka og drugs, di na ka magpataka og kaon, ngano man, ang nature ni Lord puno man siya self-control. That's why kini nga earthen treasures nga moabot sa imuha, ayaw nimo ni sayangi. Kung niagi kag trials karon, ayaw sayangi, ngano man, nay purpose si Lord sa imuha. Kaya kung wala kini nga trials, di naman po ka kaduol sa Ginoo. Amen? That's why kung nagka-problema kasi mong bana, problema kasi mong asawa, earthen treasures gyapon na. Ngano man, para makabalo ka mag-forgive, kaya ang Ginoo is puno siya pagpasaylo. Amen ba? So kung nag-away mo, Lord, unsa naman pud ni nga treasure? Oh. Unsa naman pud ni nga naa sa sulod ani akong bana? Self-control, kay tunguna mag-away mo, manglabay dayon kag kaldero. Unya, dili man na nature ni Lord. Gidawat ni mo si Jesus Christ, dapat mag-flow iyang nature. Pugaon ka sa Ginoo. Hatagan ka og earthen treasures para mugawas ka na nga treasure. Sa nga treasure na? Life ni Christ, batasan sa Ginoo. Amen? Kay kana nga treasure, maunay mo sulod sa langit. Dili ang imong na treasure nga kwarta nga giipon dinhi sa yuta. Nagtuo kag dawato na sa Ginoo pag-abot dito sa langit imong treasure sa yuta. No, ang currency sa langit is life. Kinabuhi sa Ginoo ang dawaton didto. Nya kung ilad kay kag batasan, nagtuo kag dawaton ka didto. Baka akon ka init kay kag ulo basig managpa kag anghel didto. Nya unsa na di ka dawaton. Mo nang ang eternal life is God will take you to a journey nga mailhan pa nimo ni siya and maliwat ka sa iya. And gamiton ni Lord ang mga earthen treasures, pwede imong anak, nganong gahig ulo imong anak. Ano man, di mo po kakabalo mo ampo pod. I-allow sa Ginoo nga mugahi na para mas namor ka mag-trust sa iya. Amen? So all these earthen treasures nga gamiton ni God, sakit, kwarta, nganong gamiton ni Lord ang kwarta, wadan kag kwarta, ngano man, gastador man pug ka. Oh. Nakay kwarta, sige kag sugal. Sige kag scatter. Oh. Sige kag pangukay. Maski dagan kay ikaw kag sanina, God. Guot na kay inyong balay. Oh, mana, i-allow ni Lord nga mawadan kag kwarta, ano man, kabalo po ka mo puyo pod. Oh. Naba mo diya? Gamito ni Lord kini nga mga earthen treasures para mugawas. Murag toothpaste ba? Kung gina-example sa inyo ha. Mogi ang gingo dire. Ha, siya diyaw. 2 Corinthians 4:8, we are pressed on every side. Once nga gidawat nimo ang Ginoo, naaji problema on every side. Press. Tingala ka pag human ani na napod pikas. Ngano man para mo gawas ang iyang nature. Amen. Tingala ka pag human nimo sulbad aning sakit, magtingala ka kwarta na sad. Pag human sa kwarta, asawa na sad. Ngano man daghan manggod kag batasan gikan patong una nga dili liwat niya
Mao na nga ipagawas na sa Ginoo, mao nang pinaka-the best nimo ngayon, mag-respond ka, di ka maglikay-likay. Amen. Nama mo diya. So kung dili ka mo respond ni mong asawa, gamiton ni mong anak na sad, press na sad ka diri sa pikas. Ano sa maniuy? Wa pagani ka kapalingkawas diri sa imo ang bana. Asawa na sad ay anak na sad. Pag human sa anak, kwarta na sad. Ang pinaka the best jud ana, Lord. Unsa ba jud mo gusto pagawson ani? Ginapagawas sa Ginoo tinud nga gugma, kabalo ka magpasensya. Kabalo nimo sila i-love. Kabalo ka mag self-control. Mo na nga i-allow na ni Lord. We are hard pressed on every side niya na siya. Pero dili ka pasagdan sa Ginoo kung nag-trust ka sa iya. Not crush niya naman siya diha. Dili ka pungkagon sa Ginoo. Dili niya i-allow pod nga maghikog ka. Not crushed, perplexed, but not in despair. Niya na siya. Persecuted, but not abandoned. Di ka ba yan ni Lord? Struck down, but not destroyed. No? Say, allow ra jud ni Lord nga mapaluhod jud ka niya, pero dili ka niya i-destroy. Then once na nag-humble down na kay ka, yes Lord, naka-permanente, magtingala ka, mag-glow na ka, hinahinay, maliwat na ka sa Ginoo. Amen? Kami, no, kanang mga nag-invite sa inyo, ha, din apel pod me, grabe ang hard press na mo. Hard press, pikas o pikas. No, grabe. Way bugas, way panggasolina, way bayad kuryente. Kana gani usay mag-apas-apas na ka nga. Hala, nanay, mamutla nay. Mga nana ba? Muag nakagimi ana tong una. Nga naman, nagastador man pod mi pod. Ako nga asawa tong una, musulod sa mall, di pwede nga walay bit-bit, kimpit, wala, basta naa dyan siya bit-biton. I-allow dyan na sa Ginoo, i-press dyan ka niya para pagsulod nimo kanang dili na kayo importante, makakontrol na ka. Makontento na ka, nga makasulod ka sa mall, nga dili kasi palit po di ay tanan. Amen? Napa mo diya? So, kita tanan, no? So, unsa may dapat nimo imon? Unsay portion nimo? 2 Corinthians 4:10, always carrying about in the body of the dying of Jesus. Bit-biton nimo ni adlaw-adlaw unsa man ni dying of Jesus. Mo ni balon nimo everyday, you die to your will. Gusto nimo magsigig palit-palit, but ang will ni Lord hatagan kag self-control. You die to your will. Gusto ka mag-inom-inom, you die to your will. Kay dili will ni Lord gubaon ng imo ang lawas. Dying ka every day para sa iyang yun. Kailangan ka mamatay adlaw-adlaw para so that the life, ang kinabuhi, ang kinaiya sa Ginoo, mag-manifest sa imuha. Kung walay dying, walay manifestation sa life ni Christ sa imuha. Walay resurrection kung walay mauna nga dying. Walay kabag-uan sa imong kinabuhi kung dili ka willing mamatay, dili ka willing mag-humble down sa Ginoo. Mao na i-allow ni Lord nga nakay gi-go through para mo humble down ka. Ayaw sayangin na karon. Nga nadunggan nimo kini nga message, giagi na nimo nganuman gusto ni Lord maliwat kag batasan niya, dili maliwat sa yawa. Amen. Sabtan ninyo, mao na nga ang problema imong gi-go through, naay purpose si Lord ana. Testing na imong gi-go through, naay purpose si Lord so that the life of Jesus Christ will manifest sa imuha. Amen. So tanawa imong tapad. Problemado ba na? Ing na, congratulations. Maliwat jud ka sa Ginoo. Amen. Pag-respond. Kita tanan nagka-problema. Amen. Nagtuo mo wala may problema. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Amen. Sa kuwi sa man daw ni 2 Corinthians 3:18. But we all, kita tanan, nga nidawat na kang Kristo, unveiled face. Kinsa maning mga veiled, kining mga unbelievers. Kanaganing ginatik-atik lang sa yawa ba, dili na tinud ang Ginoo. Simba ka diya, relihiyon na. Mao nay veiled sa yawa sa ginahimo sa mga tao. Deception, ginadeceive ka. Ikaw pod, nga prideful pod, di ko ana oy, kumusimba diya kay relihiyon na. Dili, ana ang always ginabutang permanente sa yawa. Apel ko butong una. Kay kung dili ko mosimba sa dako nga simbahan, lahi na nga simbahan ni, lahi nga religion. Mao nang gina-inculcate sa yawa sa kuwa, veiled. So kita daw karon nga ni humble down, ni respond ka karon sa Ginoo. Unsa yang giun diya?
beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Igsoon, once gi-receive nimo si Christ, nag-humble down ka karon, walay lain goal ni Lord is mag-reflect. Mahimo kang liwat niya, dili mahimo kang liwat sa yawa. Nadawat man nimo si Kristo. Unveiled naman ang imuhang mata. Nakita na nimo nga si Jesus Christ yun ay ang namatay for you. Si Jesus Christ karon ang nag-save sa imuha. Si Jesus Christ na-resurrect para ikaw po ma-resurrect. Nakita na nimo. Walay laing goal sa imuha si Lord. Mahimo jud kang liwat niya. Mirror ba? Mirror. Inigtanaw nimo, inigtanaw sa tao sa imuha, ga-reflect na ang batasan sa Ginoo, dili batasan sa yawa. Tanawa daw ang tapat nimo. Unsang mirror na? Mirror, mirror on the wall. Igsoon, maunay goal. Maunay goal ni Lord. Mag-reflect ang iyang glory sa imuha. Pero proseso na, dili na instant sama kay dading. Pagdawat niya kang Kristo naman siya, dili ma-let go. Ayaw sa, guwapo ba yan ni siya? Ana-ana siya, ingani-ana. No. Pangitaan kag paagi ni Lord. Mao ganiyang ingon diha, the Lord, ay siya, the same image. Maparehas ka dapat sa image ni Lord. Tama? From glory to glory. Karon, wala, dili na ka makikita sa iya. Nya ugma, gusto niyo makikita na sad. Glory to glory, tabangan ka niya. Nga ma-set free ka ana nga bandages nimo. Kinsay mo tabang? From the Lord, the Spirit. Ang Holy Spirit ang mutabang sa imuha. Muna nga grabe kayo ka kuan si Lord kanang sitaw ka faithful kaayo si Lord nga mubag-o kinabuhi. Ako dili na ako may spelling unsa akong kaagi before kung giunsa ko niya pagbago. Walay rehab nga makabag-o sa kuang. Ang Holy Spirit ra jud ang makabag-o sa imuha. Amen. Mag-respond lang ka. Amen? Naba mo diha? From glory to glory. Nga naman. Nabaya tayo ministry. Unsa man natong i-preach? Kini? Mag-preach ko sa inyo ha. O kwan, kanangan si tawag ani, pamayuhay o preaching. Knowledge? No. I cannot preach to you my knowledge. I can preach to you my life. Kaya unsa may ang gingon diha? There is a 2 Corinthians 4:5. For what we, basa, 2 Corinthians chapter 4, verse 5, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ, as Lord, as ourselves, as your servants for Jesus' sakes. Ang i-preach nato atong kinabuhi nga gibago sa Ginoo. Dili ni paahaw day. Amen. Mao na nga ikaw nga naglingkod diha, magbag-o jud ka dapat. Ngano man, dili man ipahawday mo wali, pabag-uhay man kinabuhi. Naba mo diha? Walay mo condemn sa inyo ha diri. Dili ta perfect dinhi tanan. Mintras buhi pa ka, nakaaning makasasala nga lawas, walay mo condemn sa imo but mag-respond lang ka unsa ang gusto himuon ni Lord sa imong kinabuhi. Ngano man, i-preach nimo ang life nimo nga gibag-o ni Jesus Christ. Amen? So padayon ta, introduction pa lang to. No, kay ako lang gi-recap gamay. Padayon ta. Dito sa Mark 12 verse 1. He began to speak to them in parables. Si Jesus Christ nagstory sa parables. A man planted a vineyard. So kinsa man nga man? A man planted a vineyard. Parable ni siya. Si God nagplant siya og vineyard. Unsa man nga vineyard? Nation sa Israel. Tama? And put a wall around it. Unsa man nga nanghatag siya og wall around it, protection sa ilaha. Unsa man nanghatag siya og law sa ilaha. Nga kung mutuman sila sa law sa Ginoo, protected sila. Mao na yang gingon diha. No, kani siyang pasabot ani nga parable. And dug a vat under the wine press. Pasabot nga gibless sila sa Ginoo, na sila kita ninyo ang Israel rich in milk and honey. Tama? Nagrabi ang provision nga gihatag ni God sa nation Israel. And yan na siya diha, and build a tower. Kung makita ninyo ang tower, diha man mag-communicate si God og ang mga tao. Unsa man nga tower, nanghatag siya og tabernacle, di ba?
Dito man na sila tong una, pare ramay makasulod tong una sa tabernacle na ditong presensya sa Ginoo. Unsay gusto niyo ipasulti Lord sa ilaha ang pare ang mustorya. Nakuha ninyo tabernacle. Then and niya na siya diya rented it out to the vine growers. Kinsaning vine growers? Israelites, Jews. And went on a journey sa ato pa ni Hawa and kailangan mo balik gyapon siya. Tama? So nakita na ninyo ang picture kani nga parable. At the harvest time, he sent a slave to the vine growers in order to receive some of the produce of the vineyard from the vine growers. So nagpadala ang amahan og mga prophets, no, mga servant niya. Pero unsay gihimo sa mga vine growers, they took him and beat him. No, wala ni gi-welcome ang mga prophets, no, nga gipadala sa amahan. And verse 4, again he sent them another slave and they wounded him in the head and treated him shamefully. Again, another servant na sad gipadala sa Ginoo, gi-reject na sad. Then verse 5, he sent another, same gyapon, they killed, beating and killing others. Then, yan na siya dire, verse 6, he had one more to send, a beloved son. He sent him last of all to them, saying, they will respect my son. Gipadala karon sa amahan, kinsa? Jesus Christ. Last nga resort sa Ginoo. Gipadala niya si Jesus Christ dito sa mga Israelites. Unsay gihimo? Verse 8, they took him, kill him, threw him out of the vineyard. So gipatay nila si Jesus Christ, tama? Karon, what will the owner of the vineyard? Kinsa man tagiyaan ning Israel? God. Unsay himuon niya karon sa vineyard? Nya na siya, he will come and destroy the vine growers mo na gi-destroy sa Ginoo ang mga Israelites. Di ba? Daghan kay gipamatay sa katong time mga German, sila Hitler, pilato ka pangpatay nila, nagbungkag-bungkag tanan ang mga Israel, ang Israelites. Ngano man, mo man gi-reject man gud nila si Jesus Christ. Tama? So makita ninyo, asa karon gihatag ang vineyard? Yan siya dire, he will come and destroy the vine growers. Gi-destroy niya, katag-katag na, makita bitaw nimo nanay moski karon sa Israel, tama? Na dito tunga, no? And yan na siya, will give the vineyard to others. Kay kinsa gihatag karon? Gentiles, ikaw nga naglingkod diha. Naana sa imuha ang vineyard. Nakuha ninyo? Di ba tong una, maka-communicate ang mga Israelites tong una dito sa tabernacle building. Karon ikaw nga nidawat kang Kristo, nanay tower sa imuha, maka-communicate ng kadiretso sa Ginoo, nanang Holy Spirit sa imuha, ingon na nakaka-bless karon. Amen? Unsa ba? Di ba? Nanghatag siya og katong well sa wine press. Naana diya sa sulod nimo ang well. Siyang magtubot na sa imuha para bago nimo kinabuhi. Amen? Then, yan na siya diri. That's why, yan na siya dira, what will the owner of the vineyard do? Gidestroy niya ang mga vine grower, dili ang vineyard. Tama? Ang vineyard, iyang gibalhin. Sa kinsa? Sa atuan na karon. Grabe, pinili baya unta ning nation nga Israel. Ikaw na karon ang gihatagan ani nga vineyard. No, sa Ginoo. Then, yan na siya dire. Yung tanawon ninyo, igsoon, gireject sa mga vine grower ang mga prophets. Mao na, magtingala mo, no? Naapoy mga prophets ipadala sa inyo, pastor, kaning para sa amo, ipadala sa inyo, imbitahan nyo. Kapila baya po na ninyo gipang reject before mo nakasimba din eh. Tama? Mao jud na ang kwan, ang yawa, mangita jud paagi, reject nimo kining mga prophet. So say may tabo sa imo magsige sila invite sa imo dili gid ka, i-destroy pud ka sa Ginoo. Tama? Then magdala ka, gubot siya kayo mong kinabuhi. Nga naman, ga-reject man ka sa prophet. That's why, ikaduha nga gi-reject sa mga vine growers is si Jesus Christ. So, gingon din basahon ninyo dire, Mark 12 verse 10. Padayon tanay.
Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone. Kinsa ang gi-reject sa mga Israelites? Si Jesus Christ. Kinsa di ay ni siya si Jesus Christ? Siya ang cornerstone. Nakakay-picture sa cornerstone, palihog daw ko. Ang pyramid, before na siya ma-perfect, na ay cornerstone, stone. Kung sa may pasabot sa cornerstone, maunay kuwaan sa linya para ma-align ang hollow block. Kanang malinya ba? Kanang mga bato nga gibutang nila, dapat na ay cornerstone. Sa ato high-tech naman ta karon kay natay laser. Tama? Kung mo construct ka og building, apil ng pyramid, na siya cornerstone para ma-perfect ang pag-file aning mga bato. Tama? Tanawa, next slide. Next slide. See, kini. Linyada kaayo kining mga na-file nga mga blocks din sa gilid, nga naman, na sila'y ginasubayan. Tama? Pastor Lloyd, tindog daw diya, Pastor Lloyd. Kita ninyo. Dali. Okay. Pastor Jethro, ali, dali. Okay. Si Jesus Christ, nasa daw ni siya? Cornerstone, tama? Si Jesus Christ, mas maayo siguro dito ka sa tumoy. Okay, diya ka. Dupa. Si Jesus Christ, cornerstone. Ikaw karon nga nidawat kaniya, wala kay lain subayan para malinya imo ang kinabuhi, mahanay imo ang kinabuhi, subay kang Kristo kay siya naman ang ato ang cornerstone. Sabta ninyo? Dili laing pastor, dili mas kikinsa diya. Si Jesus Christ lang jud ang ato ang cornerstone mo na ginatun-an nato karon ang iyang nature. Unsa man jud Jesus Christ? Kay walay laing nga cornerstone is siya. Unya karon ikaw nga nag-invite sa kuha, wala po kay laing subayon is Jesus Christ po para linya, hanay mo kinabuhi. The moment nga dili ka mo subay sa cornerstone, next slide daw. Sige ba? Nga niyang itsura nimo. Gubot kay kag pamilya kung dili ka mo subay sa kinabuhi ni Kristo. Walay alignment. Napansin ninyo, ang kinabuhi nga walay relasyon sa Ginoo, wala gasubay sa cornerstone, gubot kaayo. Muna importante kayo ni karon nga, you will know Jesus Christ personally. Mailhan nato jud siya. Sa ato pa, balik daw nimo isa ka slide, Sa ato pa, ikaw karon kini, kanang mga blocks. Asa nimo isubay para ma-align imong life diri sa cornerstone, which is si Jesus Christ. I-pattern dapat nimo ang imong life, imong pamilya, imong mga anak sa unsa? Kang Jesus Christ. Para mahanay imong pamilya, gubot kay ng pamilya maski unsa kadaghan imong kwarta diha, kung dili ma-pattern imong life kang Christ, maski unsa pa imong posisyon, unsa pa imong naipon, gubot ang kinabuhi nganuman, walay lain makahanay sa imong pamilya is the cornerstone. Nga na imong kinabuhi kung wala kay gisubayan nga cornerstone. Amen ba? Kita mo lingkod? No? So, makita na ninyo, siya ang perfect nga subayanan nato og kinabuhi si Kristo. Amen? Gi-reject na siya sa nation Israel. Ikaw karon nga nidawat kang Kristo karon, congratulations. Ngano man, walay laing goal si Lord sa imo maliwat kaniya hanay. Ma-order imong kinabuhi. Sama ato ni Dading, gubot kayong kinabuhi ato eh. Gani, bago karon nga vlogger na san, atog Dubai. Gibabalik nga naman, gusto daw musulod sa CR sa babae, nga lalaki man siya. Gubot kay kag-isip. Nga, ibalik, dili man na nature ni Lord sa imuha. Nga mauna. So, kumuhanay ka dito, nag-restoration si Dading, you are created in the image and likeness ni God. You are created male and female. Sabtan niya, male and female. Sige Lord, dili na ako masingkin. Kay mao man ni ako naanaran din tabangi ko, gitabangan siya sa Ginoo nga ma-restore siya. Wala mi ga-condemn diri og mga homosexual. Ginatabangan nato nga mabalik siya sa nature sa Ginoo. Amen? Ma-align siya ba sa cornerstone? Muna welcome ang mga homosexual din eh. Dagakay mga naipang-agi na na-restore, nakaminyo na ang uban, na pamilya. Naman, as long as you're willing.
willing ka magbago, willing ka dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. Amen ba? So, asa nato i-pattern ang atong kinabuhi sa Ginoo? Asa nato i-pattern ang atong kinabuhi sa cornerstone? Kinsa atong cornerstone? Jesus Christ. Mo na maglibog mo ba daghang kay mo mga gina-pattern ng inyong kinabuhi. Pattern sa inyong makita sa social media, mauna pod ni, awaton na pod nimo, tan-aw nimo sa trending, mato na po ka dito sa K-pop, nagpink ang buhok, nagpa-fake po kag buhok, naglibog na noong ka, nagubot na kay mong kinabuhi. Tunguna, nga ako ang gina-pattern akong kinabuhi, tunguna po, si Rubin Padaplin, anak ko na, Rubin Padilla, jacket-jacket po ka, maski init good kaayo, good. Dagang kay ko mga gusto i-pattern akong kinabuhi, init good kit sa mua. Tang inita, palit po kag ukay nga konpod, nga sa tawag ka na, sanina, ka ng jacket, tang inita. No? Ikaw rin nagkalibog-libog sa imong sarili, i-pattern imo ang kinabuhi, ang imong character, imong attitude, sa attitude po sa Ginoo. Amen? Sa life ni Christ. Karon atong tukion. No? Tukion ang truth about Christ. Kung mo respond ka, maliwat ka sa Ginoo. Amen? Kay ipaagi man jud ka aning proseso sa Ginoo. Number 1, nga pattern nato, nga dapat i-pattern nato ang atong kinabuhi. Si Jesus Christ kay humble and gentle. Humble and gentle. Gingon sa Bible, Matthew 11 verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Tanawa daw imong bana, magsigig sakit-sakit sa inyong balay. Imong asawa nga sigig kiabaw diha sa buntag, sa hapon. Ang Ginoo, gentle. Dili na kinaiya sa Ginoo ang hambog. Humble man daw. Kuha ninyo? Gentle po ang Ginoo. Amen? Sabda na to. Yang gingon dire, learn from me. Walay scripture sa Bible nga ningon siya, learn from how I preach. Learn from how I will heal the sick. Ang iyang gingon diya, pagtuon ka nako, unsa man ang imong tun-an ka nako, ang akong pagka-gentle o humble. Sa to ba, kailangan po nato na ma-learn, dili instant bod, nga ma-gentle ta, ako tong unam, mga na po ko kalit, karon unsa lang, mana na po ko, nahinay, kitabangan man ka sa Ginoo, ana, spirit man ang mutabang sa tuwa. Yaw-yaw imong kasawa tong una, pag-learn ra good ma, learn kasi, nadawat na magkaani mo si Lord, no? Ay, bitaw naman, hinay, hantod sa maliwat na po ka nga gentle and humble. Amen? Learn from me, wala niya gingon diya, learn how I preach, how I heal, mag-learn ka, ang uban manggod, ginaeskwilahan nila, unsaon ang pagmaayo, magwali, pero wala nila ginatunan, unsaon pag-humble down. Apa dia? Mayo ka muwalay niya, bugiro kayo. Dili na mao. Ang tunan lang daw ni mo kang Kristo, ang iyang pag-humble, kaniga ni pag-humble, grabe yun kay ka-humble Jesus Christ ba? You learn from His humility and gentleness. Nga naman. Basa. And you will find rest for your soul. Kung humble ka, no, hapsay ang imong pagtulog, hapsay ang imong panginabuhi sa balay, hapsay imong pamilya, nga naman, naman kay humble. Testingin, musupak ka sa imong bana, magtingala ka, mag-away mo, di ka katulog. Tik-atik kag talikod, siya po, talikod po, wala siya peace, walay rest sa inyo ang soul, nga naman, opposite siya sa nature ni Lord, pero simba mo. Namo mo diha? You will find rest, promise ni Lord sa tuwa. Amen? We must be humble and gentle. Amen? Hinay mong bana diha be or asawa? Please be gentle with my heart. Please be gentle, no? Tingnan po di mong papa, o mama, please be gentle. Kamalo mo Jesus Christ. Sa iyang pagka-humble, wala siya ni fight sa iyang right. Anak siya sa Ginoo. Tama? Pag naog niya dire, wala niya gi-claim ang iyang right nga anak siya sa Ginoo. Kota niyo? Jesus never fight for his rights. Dili siya entitled. No? Kaning mga dili entitled are those who do not fight for their rights here on earth. Dili sila mag-retaliate when ill-treated. Like Jesus Christ,
When his right was taken from him, he did not retaliate and curse them. Wala niya gitunglo ang mga tao nga naglansang sa iya. Nakuha ninyo? Wala po gi-curse ni Jesus Christ katong mga tao nga nag-curse sa iya. Sabta ninyo? So that's why na likayan yun ninyo, no, mga brethren ako. Kanaganing word ninyo nga, wala ka kailan ako. Kinsa di ka? No? Kanang mukuan, kanang sitahon lang ka, tapos grabe ka entitled ba ang uban? Jesus Christ, wala siya naging una. Wa mo kailan ako, anak ko sa Ginoo, pangkilatan tamutan, wala siya ni ana. Gi-offer niya yung sarili, grabe siya kang humble. No? Ayaw mo kanang kuan pag kanang mag-claim sa inyo ang kuan ba kanang murag right nimo. Kanang gitawag na mo ani kanang mga entitleitis. Mosulod ka sa mall. Tapos check lang gani imong bag. Daghan na kay kag mga isulti nimo ana di ko ikuan ana di ka kabalo mo pila ana di ka kabalo mo humble. So those are likayan nato. Naka-connect lang kani ka og politician tapos ikaw pud kuan na pud kapod kan may ana gani pero makakunik kang mayor, makakunik kang congressman, makakunik senator, mas labaw pa kang mayor. Nya si mayor humble kaayo. Unya ikaw grabe ka mo gamit og authority above sa imo ano ayan na ninyo imo dili na kinaiya sa Ginoo. Amen. Samot na mga dakpan mo no. Dakpan ka guilty Kaila ka nako. Kaila ka ato kumigo? Pasayin takaglain. Kaya no? Entitled. Dili na mao. Humble down ta. Amen ba? Ingon anak ko tong una. Pero hinay, ginabago ko sa Ginoo. Amen? Na-promise si Lord. Matthew 5 verse 5, God bless those who are humble, for they will inherit the whole earth. Grabe ang promise ni Lord. Whole earth yun ang imong ma-inherit. Grabe ang authority ang ihatag ni Lord sa imo kung humble down ka. Magtingala ka, yaw imong bana, o imong asawa, hilom ra ka, humble down ka. Tingala ka, later on, mas na kay authority sa imuhang asawa. Pero kung ikaw magsikag supak-supak sa iya, tingala ka, gubot kanyong balay, walay rest sa inyong soul. Hatagan ba yung authority ni Lord kung humble down ka? Amen? The more ka mo claim sa imuhang right, no? Para sa ana katong usay nakita na ako nga naga-bike na overtikan lang gud siya sa bike good gawas na yun yung pusil. So ako kilala na sa kuan ako Supreme Court ako kuyaw kaayo gi-viral bitaw di pailag kaso. Sige ana ba nga pwede man unta to nga dandahan lang konti. No, baka makawangga tayo. No? Humble down. Amen? Para din ito maka-rest ang imong soul. Amen? Tanggal pa to siya sa trabaho. Tubang pakagkaso. Di, pwede man dito mo humble down. Amen? Tanawan ni mo Jesus Christ. Being found in appearance as a man, He humbled Himself, Philippians 2:8, and became obedient to the point of death. Grabe, even the death of the cross. So Jesus humbled Himself to the point of death. Grabe jud ka-humble down si Jesus Christ. Now, for this reason, tanawan niyo, grabe man jud siya ka-humble. God highly exalted Him. Ang Ginoo ang nilift up sa iya. Asa siya gibutang? No? And bestowed on Him the name which above every name. Therefore, sayang gingon, nganong gi-exalt si Jesus Christ? Nganong gipatapad siya dito sa throne sa Ginoo? Ngano man? Kay gi-manifest niya same nature sa Ginoo nga humble dinhi sa yuta. Kung gusto ka exalt sa Ginoo, gusto ka ma-inherit ang promise ni Lord nga whole earth, exactly kung unsa ang nature ni Christ, ikaw nga nagsunod sa cornerstone, kabalo pud ka mo humble down and gentle. Amen? Naba mo diha? Tanawan nato, kung sa ka-humble si Jesus Christ. Mark 11 verse 1 to 3. And Jesus and His disciples approached Jerusalem, and they came to the towns of Bethphage and Bethany. On the Mount of Olives, Jesus sent two of them on ahead. Go into that village over there, He told them. As soon as you enter it, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks, what are you doing? Just say, the Lord needs it and will return it soon. Tanawon ninyo si Jesus Christ.
Ang mga king manggod din ni sa yuta, atong time niya, kabayo ang ginasakyan. Tanawaw sa kahambol Jesus Christ. Ang pinakabugo nga hayop ang gigamit niya. Donkey. Sorry for the term, pero mama nang ipinakadam daw ang donkey. Nga animal. So, katupad yun ang gigamit sa Ginoo. Wala siya nagpakaruning nun ba nga ako ang hari, kini kanang pinaka-the best nga quality nga kabayo akong sakyan, no. Karon nalahi naman, pagwapuhay na magsakyanan ang mga pastor, dapat i-display jud nimo, kailangan mo sakay jud ka og ngingon ani nga kuan, no, dili. Ikaw kamo nga naminaw mo. Ayaw ninyo kanang ikuan. Yes, i-bless man ta ni Lord, pero ayaw ninyo ipanghinambog. Amen. Hatagan man mong mga material nga butang, tagan mong sakyanan, balay, unsa pa nang inyatag sa inyo sa Ginoo. Ay na panginambog, mo na itabo baya dito si sa kontraktor, gipanginambog niya tanan niyang luxury car, gibawi na noon tanan siya ha. Tama mo diha? Dili man ko na nature ni Lord mag-flex mo diha og ginambog ninyo. Kay Jesus Christ wa ko siya ni flex og mga gwapo kayo nga sakyanan niya. Tawin? Amen. Sample ra ni siya. Unsa tong ginapalo? Ay, i-follow ko ang imo, ang pastor tunguna, puro gwapo ang sakyanan, maura na yung sakyanan niya, puro Escalade, Range Rover, unsa man na imong sakyanan niya diya. Ay, kini diya akong i-follow si Jesus Christ, dili maghinambog. Amen? Kaya kasi wala po to siya kabalo before. O nag-flex po na siya. Amen? Right now, ikaw nakabalo ka, nag-follow kang Jesus Christ, you know to humble down. Amen? Nama mo diya? Guilty tatanan? So kita tanan guilty. Mag-repent ragod-agod. Amen. Pwede ragod mo picture ka sa imong nawong God. Pero ibanda pa jud sa mirror para nakita jud iPhone 17 man na, iPhone 15 man na. Tapos i-flex dayon dito, unsa. Tapos gapalo kang Jesus Christ. Naba mo diha. Tinaw mo ko na ya, oh. Anak jud sa Ginoo. Cute. Dili yun, kaysa sa amin yun, idulit. Padayon ta. Philippians 2 verse 6 to 8. Though he was God, he did not think equality with God as something is to cling to. Wala yun siya nag-seek equality sa Ginoo. Ay kaduha jud nga timailan nga humble jud ka. You do not seek equality with the Father. Si Jesus Christ, no, kung tanawon ninyo, anak ko diya sa Ginoo. Wala niya gi-claim nga equal siya sa Ginoo. Amen? Though he was God, he did not think equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave. Grabe, no? Imagine mo, pag panganak pa lang ni Jesus Christ, wala sa hotel gipanganak. Dito sa tugkaran sa mga sa manger jud siya, kita ninyo di sa Apobyo, pag sulod ninyo, nga na iyang kwan. Dili sa hotel, pero nabutang siya sa hotel no karon. Okay, sample lang na sa tuwa karon ba. Gipakita lang siya sa tuwa. Nga Jesus Christ, simple ra jud kayo, humble form. Imagine na ninyo. And si Jesus Christ, kuyaw kayo, makigmingle siya sa mga yano, mga pobre, pwede niya istoryahon. Dili siya kapili sa iyang istoryahon. Mao jud nay bantayan pod ninyo, ngano man batasan na sa Parisiyo, kanang mupili lang kag bright ni mo istoryahon, kanang mga kanang mga intellectual lang imong istoryahon. No. Jesus Christ, no, makita nimo gihalukan pagud sa ni Judas para lang jud mailhan si Jesus Christ. Ana siya kasimple lang. Amen. Napa mo diha? He gave us his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in a human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Grabe no? Grabe na to. Ang papa na to, nga to amahan, dili jud na to pwede iparehas. Kita ba? Kita. Dili jud ka, ako nga preacher, ako nga naga-share sa inyo ha dire, kita dapat no, dili jud na nimo na iparehas nga parehas mo gamhanan sa Ginoo. Kuha ninyo, kaya ang uban kay nihimo ng Ginoo ang pastor. Muhalok na sa kamot, grabe na ang mga membro, ayaw jud intawon na nihimuan sa mua. No? Yun na pwede. Kung tanawon ninyo, ano ya? Basaw na to ni.
para masabtan ninyo, para makapadayon mo, and makapadayon ta nga mailhan nato ang Ginoo, ma-reveal ang nature ni Lord sa tuwa. Basahan nato ni. James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus saying, Teacher, we want you to do for us. Gisugo pa si Jesus Christ, no? Mga bagag lips, no? Teacher, we want you to do for us whatever we ask for you, of you. Ano sila? And he said to them, si Jesus nito bag, what do you want me to do for you? Sa may gusto na ako, sa may gusto ninyo himuna ako sa inyo, ano? Jesus Christ, kay James and John, no? Ay, kay Peter, no? And John. James and John, tama, okay. Tapos, na siya dere, they said to him, grant that we may sit on your right and on your left in your glory. So, gwapo man ang desire ani ni James ug John na eternal ang ilang desire nga palingkod rami diha sa imong tapad. Tama? Eternal. Pag abot sa panahon mo saka na ka sa langit, gusto po na mo mao niya mong hangyo sa imoa. Diri si James sa right, sa left si John. Yan na sila. Maayo. Tama? Maayong intention. Tama? Eternal ang intention. Tama? Pero ang problema din ang intention is evil. Ang desire nila is eternal, pero ang intention is evil. Unsa mang evil? Gusto nila ma-equal og power sa Ginoo. Dili yun na tama. Kanang mura na ka Ginoo ba? No, kanang si Jesus Christ dili na niya gihimo. So kung tanaw ninyo, unsa man iyang gingon dili ni Jesus Christ? Jesus said to them, you do not know what you're asking. Wa mo kasabot sa inyong gipangayo. Ano si Jesus Christ? Pwede ta mag-desire og same, equal og batasan sa Ginoo, attitude, love, purity, humility. Mo na ginatudlo nato dire ang iyang character, ang iyang nature. Pero ayaw yung desire nga ma-equal mo nga powerful sa Ginoo. Nganuman dili na nature ni Jesus Christ. Amen? So kung tanawon ninyo, dirita, ambak ta diri sa Mark 9 verse 2. Kabalo ba mo kadaghanan akong gina-share karon na sa Mark. Nganuman diha man nimo mailhan og tarong si Jesus Christ. Matthew, Mark, Luke, John, ang birth ni Jesus Christ, ang ministry ni Jesus Christ, ang pagtubos niya sa tuwa, ang resurrection niya, Mark, Luke, John. Mao na nga kung gusto nimo ilailahon si Jesus Christ og kanang sa truth about him, you read the four gospels. So dito sa Mark, na siya Mark 9 verse 2, 6 days later, Jesus took with him Peter, James and John, si Peter, and brought them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his garments became radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can white them. Grabe kaputi, no? Ang sinina. Walay kwan. Walay labada clean nga mas makaputi pa ani sanina. Niya dia, in verse 4, Elijah appeared to them. Okay? Peter, James, and John, kuyog si Jesus Christ. Ni-appear si Elijah o si Moses. Unsa man ni siya? Nganong gipakita man sa amahan si Elijah o si Moses? Elijah speaks about prophet. Moses speaks about the laws and prophet. Ipakita ni God sa ilaha. They were talking with Jesus. Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Tanawan nimo. Giparehas nila ang Ginoo sa mga prophet. Pagkadungog sa amahan, unsay gingon sa Ginoo? Unsay gingon sa verse 7? Then a cloud form. Nagkaroon dayon, gibaraw sila sa Ginoo. Dili nimo pwede iparehas ang Ginoo sa mga prophet. Mao na nga kamo, no, nami mga kauban nga kwan. Usahay mas nahimo na nilang Ginoo ang pastor. May uban nga mga simbahan, ibutang na ang nawong sa pastor sa oil. Tapos mo na haplas-haplasan na dito. Kabalo kung si metabo sa imo ha, magkaroon kag cloud. Mawadan kag revelation sa Ginoo, di ka kaila kaayo sa Ginoo. Sa metabo na, knowledge na lang ang mabutang sa imo ha. Butangan ka og cloud sa Ginoo. Magtingala ka, maski kinsa na lang nga preacher ang ipasulod sa imong simbahan, wala na kay discernment. Ngano man, gibutangan kag cloud sa Ginoo. Ngano man, giparehas nimo ang Ginoo sa mga prophet lang niya dinhi sa yuta.
Delikado kay ni. Muna ka mo. Kung naman tayo maimbitahan dere, nag-example, maimbitahan ta, gilid ta ni Lord, nag-bring siya og healing. Ayaw ninyo siya himuong Ginoo. Pasalamat mo sa Ginoo. Kung naamay doktor, ni opera sa imuha, na ayaw pod ka, pasalamati ang Ginoo, ayaw himo ang Ginoo ang doktor. Amen? Kung naamay nag-pray sa inyo ha din na ayaw mo, ayaw ninyo himuing Ginoo ka nang nag-pray. Pasalamat mo sa Ginoo. Do not make God equal sa human. Sa prophets. Amen? Laro? Kay dili na batasan ni Jesucristo. Even si Jesus Christ, wala siya nag-seek equality with the Father. Klaro? Naba mo diha? Una nga, ang uban, mas madlok pa sa pastor kaysa sa Ginoo. Mabot si pastor, hilom. Pero kung siya rao basta sa balay, grabing kiat, grabing porno, grabing masturbation sa sulod sa balay. Pero sa simbahan, perting buta na. Nahimo ni mong Ginoo ng pastor, dili ng Ginoo. Ang Ginoo katanaw man diha sa imo ha. Amen? Naba mo diha? Kung asawa na ito bag. Tayin ta. But Jesus said to them, Nasya, basa na to, 37, grant that we may sit on your right hand and on your left in your glory. Verse 38, Jesus said to them, you do not know what you are asking. You are able to drink the cup that I drink or to be baptized with the baptism in which I am baptized. So napad ay na eh. Kabalo ba mo, unsa ka timaylan nga humble jud ka? Willing ka mabaptize sa suffering ni Jesus Christ. Kabalo ba mo unsa ning baptism sa suffering? Hina mo ha. Sa New Testament, there are 3 baptism. Water baptism, if you repent, nagrepent ka, mo na ang pag-water baptism sa inyo ha, is dili na siya pagbalhin og relihiyon. Kung mag-decide ka, nga talikdan na nimo yung makasalang kinabuhi, gusto na nimo magseryoso, o gusto na nimo mabagoy mong kinabuhi, you're one with Christ, pabaptize. Tama? Nay water baptism. Ikaduha, nay baptism sa Holy Spirit, instant ni. When you acknowledge Christ, allow Him to fill you, punoon ka. Water baptism and Holy Spirit. Tama? Naay baptism of suffering. Dili ni siya instant. Gaya ni humol ni mo, human na. Tama? Ang baptism of suffering, constant ni, continuous, adlaw-adlaw, hantod kabalik ka sa langit. Kini dapat di ay ang naa sa atoa kung gusto niyo ka maliwat sa Ginoo. Baptism of suffering. Unsa man na, pastor? For example, naanad ka musuko. Naa naman ka sa Ginoo, ginabadlong na kaniya, imbis nga mula paro ka, mag-antos na lang jud ka. That is suffering. Ganahan ka mag-inom, kay mao may imong naanaran, gidawat nimo si Christ, magtulon-tulon na lang jud ka. Ngano man, mao may suffering. Dili mag-manifest sa imuha ang nature ni Lord kung walay dying, walay suffering sa imuha. Kay wala man nag-resurrect si Jesus Christ dayon, nag-suffer pa man siya. That's why ikaw mismo nga nag-follow kay Jesus Christ, you suffer also. Dili lalom ang nasa Ginoo. Nagtuo mo gayahay, mag-suffer ka. Gusto ka tungo na. Like example, kanang, rebel, gusto ka palahubog mo bukutungo na no. Kanya kadakuan, paggawas na nimo kay nanay mo badlong sa imo sa sulod. Paggawas nimo restoration weekend, nanay Holy Spirit sa imo ba? Ako, kahit gyapon. Inom gyapon. Sabi ko, inom. Nagkalibanga ako magbuntag. Galo, sakit na kong tiyan. Lord, sorry jud kayo, Lord. Sabi ko, kuan. Stingan na po balik. Dili naman dyan musugot ang Instead nga magpadayon ko, nanay mo, invite sa ako I suffered. Mo na ginatawag, nag-antos ko ba? Mo din natawag sa baptism sa suffering. For example, last full kay ka, maski kinsa na lang imo ang ilas. Musuffer ka. Instead nga mag-porn ka, instead nga mag-masturbate ka, you suffer pugong. Pag-antos, that is baptism of suffering. Tama? You see, itong una, sige na kagkuan. Kayo siho na ka. Pag-suffer, kay naaman ang baptism sa suffering. Amen?
Siya mo, na kay kwarta, iskor diritso. Wala kay kwarta tong una. Sapatos na sa dangin mo ang iprinda. Walay sapatos, kaldero sa imong mama, ang maswapan. Ano ako mga pinsan tong unang? Ang gusto sa imong flesh, you suffer. Tung una, gusto ka magtubag-tubag sa imong ginikanan. Karon, nadawat ni mo ang Ginoo, you must be baptized in His suffering. Mag-antos ka. Imbis nga mo, tubag, unsa ma? Ano ka? Ma, unsa ma? You suffer. Amen. Tung una, musukol ka sa imong bana o asawa. Pag suffer, naaday baptism of suffering. Amen. You die. Dili di mo pwede nga patuyangan ni mo ang gusto sa imong flesh, you suffer. Mao na ginatawag nga, baptism of suffering is continuous nga suffering daily. Bisa gusto ta ka maglaglaag karon. Nya gusto makaistoryahan sa Ginoo diri pinagi siyang pulong, nag-suffer ka, pugong ka ba? Lami na unta dito sa beach ro no. Lami unta mag-rides karon. Amen. You suffer. Naba mo diha? Naay suffering, dili ayahay. Tingala ka, magampo na ka sa buntag. Kagawson na unta ka. Tung una, moabri ka. Pag mata ni mo sa buntag, cellphone tayo mong abrihan. Pwede di ka mag-antospot. Dili sa ni mo abrihan ng Facebook. Pwede ka mo basa o magampo sa Ginoo. You suffer. Amen? Then, yan na siya rin. Mo gani yang gingo sa Bible. Mark 8:34. And said to them, if anyone wishes to come to me, he must deny himself. Take up his cross and follow me. Nadyo ka i-deny mong sarili. Tagang gusto imong lawas. You deny your will, ang will niya ang matuman. Mag-flow ang nature jud ni Lord sa imo. Amen? Dili nature ni Lord ang adik-adik. Dili nature ni Lord nga wala kay control. Ang nature ni Lord, self-control. Galatians 5:22. Amen? Nakay control. Amen? Willing ba mo? Mark 10:39. Oh yes. Willing daw ang mga disciple. Tama ra po din yung kitubag. Willing mo. Oh yes. They replied, we are able. Then Jesus told them, you will indeed drink from my bitter cup and be baptized with my baptism of suffering. Kaya abi magud sa uban, baptize naman ko, pastor. Na namang Holy Spirit sa kuha. Naapakay part himoon. Adlaw-adlaw ka mo suffer. Mao nang uban, dili jud mabagong, man dili gusto mag-suffer. Gamay lang natunol. Dugay-dugay na bitaw ko. Ang uban po, mag-suffer lang isa ka tuig. Tapos mugimaw na ang mga lawas, kaimnunon na. Gusto na mo inom na sagbalik. Pag-suffer, pagantos. Aba mo diya? Suffer po. Wala expiration ang suffering. Continuous ang suffering nato. Tungo na, chismosa kay ka, dilijud ka mahimutan kung dili ka kachismis. Karon adlaw-adlaw na jud dapat mag-suffer ka, nga di na ka manglibak og tao. Amen? Pikadua. Jesus saves the lost. Loves to save the lost. Kung na-align jud ka diri sa cornerstone, wala man jud laing tumong si Jesus Christ dinhi nganong ninaog siya, luwason ng tao. Ikaw karon nga nisubay sa iya, wala pud kay desire maluwas imong pamilya, maluwas imong friend, classmate ug relatives. Kay magsige ra ka diri og worship dinhi, wala kay pakialam sa uban, dili jud ka liwat ni Kristo. Amen? Kaya padayon ta, Mark 12:28. One of the scribes came and heard, 1 John 3:16. We know that love is because Jesus Christ gave His life for us. This is why we must give our life for each other. Igsoon, palangga kita sa Ginoo. Gihatag niya yung kinabuhi sa tuwa. Para unsa? Para maluwas ka. Ikaw po daw, nga nagpalangga sa Ginoo, gidawat nimo si Kristo, wala po dapat kay laing himuon, luwason po nimo ang mga brethren nato or kauban nato or mga
pamilya, relatives, o mga classmates or people around you. Mark 12 verse 28. One of the scribes came and heard them arguing, and recognizing that he had answered them well, asked him, "What commandment is the foremost of all?" Jesus answered, "The foremost is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this." Tanawon ninyo, grabe ka ba, right, Jesus Christ? Kung sa daw ang greatest na command, gisummarize niya ang 1 to 4, di ba? Walay laing Ginoo, you shall love the Lord. Yan na siya. Ang 1 to 4, it's about your relationship sa Ginoo. Tama? Ang 5 to 10 is about our relationship with our brethren. Do not covet, thy neighbor's wife, relationship sa ato. Yan na siya dito. Kung tanawon ninyo, gisimbolize ni Jesus Christ dire ang cross. Kung tinuod nyo na karelasyon sa Ginoo, vertical, kailangan malove po ni mong horizontal. Kung saan ang horizontal? Mga tao. That's why, nganong eager man ang mga people mo invite sa inyo ha. Ngano man, nagpamatuod ra jud na siya, nga in love na sila sa Ginoo. Ngano man, love man mo niya. Naba mo diha? Klaro? 1 John 4:20, but if we have loved God and don't love each other, basa. But if we say, we love God, kisay love diri ang Ginoo. Kita? And don't love each other, we are liars. Kung love daw nimo ang Ginoo niya, wala kay pakialam sa imong pamilya, wala kay pakialam sa imong relatives, wala kay pakialam sa mga people around you, pakakon daw ka. Mamigingon niya. We cannot see God. Dinin nato makita ang Ginoo, tama? How can we love God if we don't love the people we can see? Ang mga tao nga makita nimo, dili lagi nimo malab. Unsaon nimo paglab sa dili nimo makita? Niya nang Ginoo. Basahon nato, Bisaya. Ang moingon nga nagigugma siya sa Dios apan wala nahigugma sa iyang igsuon. Kanang tawhana bakakon. Kay kung ang iyang igsoon mismo nga iyang makita, kita na nimo imong igsoon diha, nagka-problema na, gubot na kayo iyang kinabuhi. Wala gani niya higugma, unsaon niya pagigugma sa Dios nga wala niya makita. Klaro? Ikatulong. Unsa ni? Ikaduha, Jesus loves the lost, tama? Kung tinuod jud nga naa kay relasyon sa Ginoo, naapod kay love sa lost. Ikatulo, si Jesus Christ is servant. Walay boss din higsoon. Tingala mo, say, di na mo mang-reply sa mga nag-invite sa inyo ha. Sige ra gyapon, padayon ra gyapon. Ngano man, liwat man nagbatasan sa Ginoo, servant. Dili boss. Diri higsoon, walay boss, puro servant dinhi. Ngano man, kung boss ka dinhi, dili kaliwat ni Kristo. Amen. Si Jesus Christ, nang limpyo pa siya sapatos or kanang tiil. Sa mga disciple, lingon na siya ka-servant. Mark 10:42, calling them to himself, Jesus said to them, "You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles of the Lord it over to them, and their great men exercise authority over them." Bossing sila, no? But kang Kristo, niya na siya 43, but it is not this way among you, niya na Jesus Christ. Whoever wishes to become great, kung gusto ka mahimong great sa mata sa Ginoo, you must be the servant of all. Kabalo ba mo dyan niya atong pagampo ba? Nga Lord, tabangi ko nga mahimo kong great sa imuha. Dili sa maayo ka muwali, but being a servant. Ang greatness is dili ka nang maayo mo lead diri og worship team, dili ka nang sa video, dili ka na sa media, dili ka na sa DK, dili ka na diya sa kwan, sa tawag ani, diya sa ushering. No. Igsoon, ang greatness ma-measure na siya kung giserve nimo imong life sa uban. Naba mo diha? Who wishes to be the first among you shall be the slave of all. Tanawan ninyo. Pasahon ninyo niya. Mark 10:45. For even the Son, si Jesus Christ, did not come to be served, but to serve and to give His life
as a ransom to many. Gihatag niya yang kinabuhi para maluwas lang yun ang uban. Magtingala mo anang uban, no? Pati pamasahe, pati ilang load, time, manghatag yun sila og time sa imo ang anuman, liwat naman nagbatasan sa Ginoo. Pero wala niya gibang bayaran, nga naman inguna na ilang batasan. Tungod kay nag-flow na ang kinaiya sa Ginoo. They become a servant, liwat sila sa Ginoo. Nga naman, paraasa. Pangutan ko, paraasa. Para maluwas ka, which is number 4. Yan siya diya. Willing ka dapat mo pay the price. Mark 10 verse 29. Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left houses, brothers, sisters, mother, father, children, or farms, or for my sake and for the gospel's sake." Tanawon ninyo ha. Gingon ni Jesus Christ. Kasi nagsulti ani? Si Jesus Christ. Ako tamong ingnan. Walay nibilin sa iyang balay, igsoon, babae, lalaki, inahan, amahan, anak, or farm, or kanang business nimo, for my sake, para sa ako pangalan, o para sa good news, para mga luwas sila. Dili ka pasagdan sa Ginoo kung kapagamit ka sa Ginoo. Sayang gingon diha. But he will, niya na siya diha, but he will receive 100 times as much now in the present age. Unsa ihatag sa imo houses. Dili ka pasagdan ni Lord. Unsa ba? Brothers, sisters, restore imong pamilya. Children, family, restore imong mga anak. Hatagan ba kag farm, business. Ako, literal man po hatagan sa Ginoo. Pero magtingala ka, supplyan ka ni Lord kung nakagipay the price. Nagtumog ka ng kawadon ni mo nga nag-preach ka sa gospel, nag-share ka sa, nag-life group ka, nag-mission ka, nagtukag kawadon na ni mo. No, 100 times daw ang iatag ni Lord sa imo. Naba mo diya? Then, iyang ko diya, mothers, fathers, and farms, along with persecution. So, naadjud may persecution. I-persecute mo sa ginikanan, kung saan nababog ka? Oh. And in the age to come, eternal life, hatagan pag-reward eternally. Amen? Dili lang ka-rewardan ni Lord din hatagan pag-eternal. No, kami itong una, grabe na akong paningkamot sa negosyo, ako kapalit og balay. Pero grabe jud kayo, no, focus lang ko sa buluhaton sa Ginoo. Siya rin nagdungag. Siya rin ang hatag. Health, children, hatag siyang anak namo. Grabe jud kayo. Grabe jud kayo, no? Focus lang ko sa buluhaton sa Ginoo. Magtingala ka kanang imong gina-desire nga business, farms, ngayang gingon farm or fields. Hatagan ka ni Lord. Pero ginatest ka ni Lord how faithful you are. Kabalo ba ka mo pay the price? Amen? Kung sa i-point na ako din dapat tanggalon niyo may mong attachment sa imong ginikanan, sa mga relatives, brothers, sisters. Sa may pasabot ana. Kanang ingnan lang ka ba? Mingawon ko sa imo, mawa na sad ka. Uy, mingawon pod ko sa imo. Pasag dito sila, pag-asa dito og sa kanoy. Wala, di ka kabalo mo pay the price, dili nimo ma-fulfill ang assignment ni Lord sa imo. Amen? Wala ko kingon nga mag-dishonor mo sa iyong ginikanan. Ako alang, kung kanang imo ang ginikanan, ginababagan ka nga mabago imong kinabuhi, diha na jud nimo putulon kana nga imuhang kuan. Kay nga naman, para man ni sa inyo ang kaayuhan. Ano kung mag-inom-inom mo, tugtan lagi mo. Magkiat mo, tugtan man. Pero pag-abot sa buluhaton sa Ginoo, dili. Nga naman, giingon man gud sa Bible, along with persecution. Naadjuday ka dapat nga desisyonan. Amen? Dili smooth ang pay the price. Amen? So na ba mo diya? Number 5. Hapit na mo man. Once nga naluwas na sila, once na nga nadawat na nila si Kristo, dili nimo pwede bayaan. Kailangan nimo sila i-shepherd. Kaya nga naman, si Jesus Christ is our good shepherd. Muna din sa DCIM, natay discipleship. Dili pwede nga gidawat nimo si Kristo, pasagdan na ka.
Kailangan mo commit ka sa discipleship para maalagaan ka. Like for example, ma-depress ka, ma-discourage ka. Kinsa man imong istoryahan, Facebook na sad. Na ay mga prophet gani no ipadala sa imuha sa Ginoo para baguhon imong kinabuhi. Tabangan ka ba? Unsa may trabaho gani aning good shepherd? Di ba yun siya sa John 10:11? I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Amen? Mo nagasakripisyo ang uban din ni sa inyo ha. Kung sa'yo, pabadlong ka, kasakripisyo gyapon, nga man, model man nato Jesus Christ, good man siya nga shepherd. Then, iyang gingo dire, tanawin ninyo, Mark 6:34, when Jesus went ashore, he saw the large crowd, and he felt compassion for them, because they were like a sheep without a shepherd. Ang reason nga no, nagkaroon ng compassion si Jesus Christ, tungod kay walay shepherd. Dapat tingunan na imong tanaw sa imong igsoon. Luya sa akong igsoon, noy. Luya sa ako ang papa. Luya sa ako ang mga friends. Wala dyan, itlatagaw na dyan ang kinabuhi, ani. Grabe ang bisyo. Ano yan na? Kailangan ka magpa-shepherd. Amen? Kabalo ba mo, ang mga karnero, na dyan na sila tig pastol, shepherd. Oh. Naman yung mga gaig ulong ng karnero, mo na, balian na siyang tiil sa shepherd. Para unsa man. Dadon na niya dito sa kaluto, ana siya, then madunggan niyang tingog sa ayang amo, sa ayang shepherd, dali na lang makasunod sa pag-abot sa panahon. Kanang, pag makalakaw na itong nabalian og tiil, muana na siya, kadungog na siya, tagoy pa lang. Oh. Ayaw pa abuta, balian kag tiil sa Ginoo. Ano ka ba? Oh, ayan na himo magtingala ka, dili gyapon ka mo respond. Oh. Balian kag kwarta, balian kag sakit, ana, katong earthen vessels ba? That's why you need a good shepherd. Unsa may role sa shepherd? Ang role sa shepherd will lead people to green pasture. Feed them with the word. Mao na ang purpose sa mga shepherd, mga nag-invite sa inyo punuon mo sa pulong sa Ginoo. Pakaunon mo sa pulong sa Ginoo para dili mo makuan ba ka nang dili mo ka nang mabiyaan lang nga bata, mutubo mo. Mao na dili pa man na sila ka-share usay, mao na mang-invite sila dinhi sa church. Usahay pod sa inyo ang life group or D group, tama? Ang isa ka role sa shepherd to feed you with the word of God. Ikaduha, to shepherd you to live a righteous life. Nga maliwat kag batasan sa Ginoo, so tabangan ka ana. Mo na magtingala ka ana sa imong kuan nga. Sa man kay ngano ilabtanon man kay ka sa kong kinabuhi. Dili ka mo sumagpahilabot, okay ra po, di mi maghilabot. Mo na nitabo naman diri. Ginalid na mo siya into righteous life. Brad, magpray ka, prayhan ka na mo. Ayon na nabaliki. Gusto man dyan niya magsyabo. Nganong ilaptan ko ninyo? Ano man siya? Personal man ako ni kinabuhi. Okay, Brad. Personal man ni mong kinabuhi. Pero, naman ka din naman miging trust ni Lord sa imo to help you, encourage you. Pero kung dili jud nimo gusto, dili jud nimo gusto mo help sa imo, okay ra pod. Sinitabo, nagkalit-silit nang yang kinabuhi. Ngano man, di man siya gusto. Walang may puksanay. Ang Ginoo, dili ka pukson, wato kag impyerno. Dili po ko niya pukson, wato sa langit. Muna klaro. Muna nga din, di po na mamugos. Ikaw mismo gusto ka magbago, tabangan ka na mo. Kung dili, wala rin po problema. Amen? Magklaro ta. Amen ba? Ikson, good shepherd, dili paid shepherd. Kanaganing tabangan ka, kung naay siya makuha sa imuha, wala na din Amen? Klaro? Text mo sa among GC. Kung basig yun niya, gina-reach out mo, niya, utangan ra mo. Oh, text mo dali sa GC na to. Ano man, dili na siya good shepherd, paid shepherd ng tawagan natin. At tuon lang kaniya, kay naibaligya sa imo, ayaw yun na. Dire, naman kay mahatag wala, padayon ta din mo tabang sa tao. Ngano man, kinaiya sa Ginoo ang good shepherd. Unsa nang bad shepherd? Kanang paid shepherd. Kanawa? John 10 verse 12. Another man may take care of a sheep so that he gets money. Hawa? Mo na yung paid shepherd. But
the sheep does not belong to him. A man like that is not the shepherd. If a wolf comes, a man like that runs away when he sees it. He leaves the sheep in danger. Then the wolf attacks the sheep. It causes them to run away in all direction. That man runs away because the sheep does not belong to him. He does not think that the sheep are important. Igsoon. Kinijod ang makita sa mga paid shepherd. Wadto ka, kay nalang kay madawat, ayaw yun na ninyo himuak. Dili na kinaiya sa Ginoo. Amen? We are not paid shepherd, we are good shepherd. Amen? Kailangan yun na to nga pakaunon o bantayan. Nga naman, kamo nga nag-invite, pamina mo ha. Kanang inyong gi-invite, kung pasagdan na nimo. Tapos gidawat na niya ang Ginoo, pasagdan na nimo. Igsoon, sa may tabo. Basa. Matthew 24 verse 45. Who then is the faithful and sensible slave, whom his master put in charge in his household? Take note, household. Kauban na nimo simbahan. Invite na nimo na din eh. Kailangan na mutubo. To give them their food. Hatagan daw nimo na siya food. Unsa na nga food? Spiritual food. Word ni God. Mao na nga natay di group kada week. Namoy discipleship every week. At the proper time. Yan na siya. Blessed is that slave. Ikaw daw nga nagapakaon sa pulong sa Ginoo. Blessed daw ka. Amen? Blessed is that slave whom his masters find so doing when he comes. Kung maabdan daw ka sa Ginoo, pagbalik niya, nagahimo ka ni, ga-share ka pulong sa Ginoo, gina-encourage ni mong mga people nga nakakonect sa imo, blessed daw ka. Amen? Sayang gingon, 47, truly I say to you, that he will put him in charge of all his possessions. But if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and begins to beat his fellow slave, and eat and drink with drunkards. Tanawon ninyo, kung ikaw daw karon nga servant, nga shepherd, no? Wala daw kagatiman sa mga gi-entrust ni Lord sa imo. Adugay pabitaw mo balik ang Ginoo, kira na. Tapos sa imong gihimo, kaon raw ginom-inom. Mao man yang gingon. Bisayaon daw nato dire. Apan ko nang dautan siya nga sulugon, dautan daw nga sulugon. Inay mong tapa dili na ikaw. Muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Og musugod siya og pagpamunal, palisod-lisodon ra gyud ang mga gi-connect siya sa mga kauban nga sulugoon og magpalabig kaon. Kaon na lang, wala na atim-atiman sa mga disciple. Magpalabig kaon og inom. Uban sa mga palahubog. Unya ang agalong ni adtong sulugoon may balik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta. So wa ka kabalo kano sa kakwaon sa Ginoo no. Inom-inom ka diha, natukan di ka diha be. Tapa, kaon ka diha, wa ka gaalaga sa mga people nga gi-entrust sa imo si Lord. Tukan ka. Wala siya kabalo wala siya kabalo na siya. Unya, unsa himuon sa imo kung pasagdan ra nimo imong gipang-invite, tagod-taguron ka sa agalon og ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon, dito maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Mao na igsoon, nganong kulit ka ng mga nag-invite sa inyo Nganong sige paluap, ngano man, ikaw daw ganahan ka, tagod-taguron ko, tugod lang nimo. Na may obligasyon nga motubo mo, nga mausap mo batasan sa Ginoo, ngano man, kay na may responsibility, paninglan mi sa Ginoo, tadtaron nga diha. Bupison ka, abi ni mo gluwas na ka. Ngano wala ni mo nigi atiman. Siya gaway sig paluap sa imo nga wala diri kakakwan. Naba mo diha? Lastly, magin ko ani. Kita-taas na ta. Ay, alas 11 pa diha. Sige. Last, ayaw jud og atras. Do not shrink back. Karon nga naa ka dinhi, gidawat na nimo ang Ginoo. Nagsugod ng Ginoo sa imong trabaho. Naa siya ginapahimo sa imo nga mahimo kang blessing sa uban. Nagpay the price na ka, ga-disciple na kag people. Do not shrink back.
Wala na sa nature ni Lord ang muatras. Nga naman, kaatrason na si Jesus Christ unta, katong time nga biyaan na siya sa amahan, kay kabalo man siya, diyan na siya, Father, if it is possible, niya na siya dito, di ba? Katong last verse niya na siya, it is possible, take this cup of suffering, niya na siya, not my will, but your will be done. Niya na si Jesus Christ, tama? Ang atong flesh, gusto mo give up. Pero ipasa Diyos na ni mo, Lord, ang imong pagbutang matuman. Nga naman, habang nagabuhat mo sa buluhaton sa Ginoo, naadyoy mo mak sa inyo ha. Naadyoy mga grabe niyong agian nga problema. Tabasahon na to. They were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them, and they were amazed. And those who followed were fearful. And again, He took the 12 aside and began to tell them, gingnan ang mga disciple, 12 disciple. Ako tamong ingnan, unsa ang may tabo sa kuha, nga na si Kristo. Tama? Behold, we're going up to Jerusalem in verse 33, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn Him to death, and will hand Him over to the Gentiles. Kung tanawon ninyo, gingnan na ni Jesus Christ ang mga disciple, mao na may tabo sa kuha, ilansang ko, o patyon ko. Makuha ninyo? So, igsoon, si Jesus Christ, kabalo na siya sa iyang dangatan. Pero wala yun siya ni atras. Nagpadayon yun si Jesus Christ. Kabalo siya nga biyaan na siya sa amahan kung naana siya sa cross. Kabalo siya sa iyang aguman na ay mo condemn sa iya to death. Nga na siya dito sa Bible. Then, they will mock Him, verse 34, luwaan, spit Him, and latiguhon, and kill Him. Pero igsoon, ang sa igingon niya, and 3 days, basa? 3 days later, He will rise again. Tanawon ninyo, kung wala kay agihan nga mocking, spitting, wala kay agihan nga death, wala joy resurrection. Kung gusto nimo mag-manifest ang fullness sa Ginoo sa imo, pasaran nimo kining mocking. Unsa man ning mocking? Usahay ba? Kaning pagpangalagad nato. Murag maibog ka ba? Imak gani ka aning mga kwan amigo nimo, amiga nimo. Oh, tanawa ginuginumo ka, wala gani kay Sudan. Wala gani kay kanon, wala kay rice. Murag ka nang gisagpa kag kahirapan ba? Pero kana di ay mong giagian. Process din na ni Lord para pagawson ang iyang nature sa imo ha. Ayaw kag padala sa mocking sa imong mga friends. Ayaw kag padala sa mocking sa mga people around you. Ako tong una, nasa abroad, kadaghanan akong classmate. Gwapo lang mga sakyanan, maayo nilang mga balay. Ako nga gisugdan ko sa Ginoo diri. Mura ko mamak ba sa ilang situation ba? Nya ako grabing proseso sa Ginoo. Bugas per kilo, kape, wapo ko'y palit kape. Grabing mocking kanang every time makita nimo sila murag wala pa may anak ato, grabing mocking. Sila'y naaanak, grabe yun ng mocking. Mocking sa situation sa uban. Pwede nga nakakadinig karon, tingala ka no nga grabe ang mocking sa imo. Mocking sa imong situation. Ayaw sugot, nga bugas ray makabalak backslide sa imo. Tungod kay wala kay bugas, hindi na ko padayon oy. Ayaw pong sugot, nga uyab ray makababackslide sa imo. Ang uban, labada rin makapabackslide. Di na mo simba, kaya dangang labunon. Mo'y gamak. Mo na mo mak sa tuwa, nga kailangan dyan ni mo lagpasan. Si Jesus Christ, grabing bunal saya, 39. Lansang panimo sa iyang kamot, tiil. Sagba sa iyang naong, torn sa iyang ulo. Kung nigibap na siya, wala unta kakaroon. Wala unta ka naluwas. Wala unta na-restore imong kinabuhi. Grabe yun kayo. Every time makaingon yun ko, muna nga, makaingon yun ka ba, no nga, if may overcome ni mo ni, kaning mga magmak sa imo so you will experience the resurrection power ni Lord. Can we all stand up? Take note, if there is mocking sa kalibutan, focus in fulfilling the will of the Father.
sa imo like Jesus Christ. Focus ra jud Jesus Christ sa gusto niya ipahimo. Just focus on the will of the Father. Ayaw kag padala sa imong sitwasyon karon. Non-stop ang problema, na amoy gina-go through sa inyong pamilya. Focus. Focus ka, Lord. Let your will be done. Like Jesus Christ, niya na siya, Father, if you are willing, remove this cup of suffering from me. Yes, si God mismo igsoon nang mo kuan sa imo. Mo tanggal ana nga suffering nimo, kabalo siya sa imong nature. Kabalo siya nga napa siya gina-go through sa imo. But unsay reaction nato? Not my will, but yours be done. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for your word today. Thank you, Father, kay mo aming gipasabot sa imong nature. Na your nature is you are humble and meek. You are gentle and humble. Father, mga imig pasaylo, Ginoo. If you are here, you are prideful. You always claim sa imong right. Jesus Christ never claims sa iyang right as a son. Igsoon, tanggalan ang pagka-entitlement nimo. Learn to humble down because the Bible says, learn from me, for I am humble and gentle. Pangayag pasaylo kung garbuso kay ta, tanan na lang mga material nato nga nadawat, dapat makaibalo ang kalibutan. So, mga pasaylo sa Ginoo because that's not the nature of Christ. Pangayag Lord, sorry kaayo. If you are here, wala kay pakialam sa mga relatives nimo. Wala kay pakialam sa mga people around you. Mangayo ka na nga nature ni Lord. Lord, dili jud ko musugot nga manhid kay ko. Because you gave your life for me. Nihawa ka dito sa langit. Gibili ni mo imong comfort dito. Wala ni mo gi-claim ang imong rights sa anak. Ninaog jud ka dinhi to save us. And Father, hatagi mi ana nga nature. Hatagi mi ana nga kasing-kasing, Lord. Nga willing mo pay the price ug mo live sa among comfort. Help me, Father, na ma-save. Come on, you pray. Kung naman kay mga relatives, igsuon, anak, bana, asawa, nga wala pa kaila sa Ginoo, walay relasyon sa Ginoo. You pray for them. Banggit sa Ginoo ang ilang mga pangalan. If you are here, wala kay servant nga heart. Kana nga heart nga gusto nimo ikaw permanente serbahan. So, dili na mao ang nature ni Lord. I-serve nimo imong life para maluwas ang uban. You serve your life as a ransom to many like Jesus Christ. I-serve niya yang kinabuhi para makareceive tag eternal life. You serve your life, igsoon, para maluwas po ang mga people around you. And Father, kung na may mga nagamak sa amo at today nga situation namo, help us nga dili mo shrink back. Grasya mi Ginoo nga dili mi mo give up. But magpadayon mi, Father, na ma-fulfill ang imong will. Thank you, Father. Salamat for your word. We love you. In Jesus' name. Amen and amen.